Hi mga friends! Ang dami ko ng mga na-house tour na bahay pero hindi ko pa napapakita itong bahay namin. Kaya mag-house tour tayo dito sa aming very own house. Nandito tayo sa living room pero papakita ko yung labas. So mag-start pa rin tayo dun sa facade ng aming house. Ito yung main door, labas tayo. Pero alam mo, type namin dito sa aming community kasi ang lapit lang namin dun sa clubhouse. As in, world class ang clubhouse namin dito. May swimming pool, may function room, may billiards. Alam mo, parang basta lahat ng mga amenities meron dito sa subdivision namin. Tapos, isa pang maganda dito sa house namin is napakalapat ng frontage na siguro mga 25 meters wide. So, ito yung bahay namin, yung katapat namin, dalawang bahay. Ganon kalapad yung bahay na, yung property. So, ang ganda niya, di ba? Yun nga, kailangan namin i-clean na lang yung mga ano ba to? Yung aming mga dyan. Tapos, ito yung parking namin. Since secured naman yung subdivision, gate. Kasi nga, parang hindi naman necessary. Tsaka para convenient, diba? Gusto kasi namin pag lalabas kami ng lalabas kami ng bahay, sasakyan namin, dire-diretso lang din namin kailangan yung aming helper. Meron kaming 4-car garage na pag ganyan. Pero kung 6 yung sasakyan, kasya pa rin dito. Pero pag ganito na yung sasakyan. So, hanggang dito. So, pole to pole yung aming lot. Yun maganda, no? Kasi ito yung pole na to, dun sa kabilang dulo may pole uli. Tapos doon meron kaming parang storage lang. Pero may gate naman kasi doon may gate papunta sa garden. Tapos meron ding daan dito papunta sa house. Kasi di ba kung galing ka na sa sasakyan, hindi ka na pupunta, pwede kang dumaan sa main door. Dito yon, dito. Pero may isa pa kaming door that leads to the mud room. Ito naman siya. Pero hindi tayo dito dadaan. Titingnan uli natin yung main door. Yun yung ating papunta sa foyer. I mean sa porch. Ito yung area na to. Tapos start na tayo doon talaga sa house tour ng aming house or main house. Oh. Pasok na tayo. Pakita ko na sa inyo. And welcome to our house. Na para sa amin malaki kasi we're just family of 4. Tapos meron kaming helper. Pero just the same, medyo malaki pa rin to for us kasi yung lot area namin nasa mga parang 700 square meters yung total floor area. Tapos ang dami ring bedrooms. So it's a big house for us, but it's okay. Ayan, Christmas na kaya naglagay na kami ng Christmas tree. Konting mga ilang months, ilang days na lang, it will be Christmas. And this is our living area na designed by my husband, interior design, kasi medyo magaling siya sa interior design. So, dito kami nanonood. Actually, minsan naglalagay kami ng TV doon para pag gusto namin manood dito na sa aming living room. Ayan, nanonood kami. Tapos, ayan, dito kami naglalagay ng TV kasi pwede naman. Tapos, ito, heirloom pa to. Ang ibig sabihin nito, upward and forward. Galing pa to sa dating house ng aking husband. O, diba? Meron silang naiwang piece dito sa amin, yung kanilang painting. Ayan, this is our living area. May pa-plants pa rin kami rito. It's already 5 o'clock. So, kita nyo, malaki-laki yung living area. Tapos, ito yung aking YouTube na play button, silver. Sana maging gold. Ayan, kasi lagi tayong nag-house or nabigyan tayo ng silver play button. Tapos, pag may mga birthdays, ewan ko kung sa mga friends ko dyan nakakilala sa akin, ito yung ginagawa naming lagayan ng mga dinidikit ng mga happy birthday o kung anong event yan, dito namin nilalagay. Kasi maganda siya eh. Para pagpasok ng pinto, kitang-kita. Kasi across nito yung door, yung main door. Tapos, ang ganda niya. May pagka-Muji inspired. Tapos, ito yung sinasabi ko na meron pa kaming isang door. Actually, mas use namin tong door na to kasi paglabas nga namin sa sasakyan, ito na kaagad. Ayan o, yung mga paglabas ko ng sasakyan, diba, papasok agad ako dito, napaka-convenient. Hindi talaga ako maiinitan or mababasa. Tapos, nandito naman lahat ng mga sapatos namin. So, ang tawag namin ito, mudroom. Tapos, ano natin lights? May lights to eh. Ayan, diba? Maganda rin tong area na to. Talagang useful para sa amin. Tapos, pag pasok mo from the sasakyan, umakyat ka, medyo kailangan ko na mag-CR. Ito na, ang ganda rin ng pwesto ng aming powder room. And this is our powder room.
Oh, ganda niya. Ang theme ng aming powdery is black and gold. May mga pailaw pa dyan. Siyempre, design pa rin ito ng aking husband. Kasi ito, mga totoong kahoy. So, cute siya, di ba? Yan, powder room lang talaga siya. Mataas din yung ceiling, aming powder room. Tapos yung office ko, ito na yon. Pero, office siya, room storage. Kasi ang dami ko talagang gamit. Ako, hindi ko na ipapakita sa inyo. Basta it's a big, big space. Pwede nga yan gawing master bedroom dito sa ground floor. Pero since nandito ako nag-office, yan yung office ko. Tapos, this is our dining area na meron kaming 8-seater dining set. Ito, nabili pa namin sa Cavite, malapit sa Tagaytay. Kasi ano siya, parang kahoy talaga siya. Yun. So, actually, 4 lang kami. Pero pag yung family ko naman sa side ng mother ko, talagang malaking family kami. So, pag nandito sila, puno rin talaga tong aming dining area. Tapos, pag may mga Shopee ako, mga Lazada order, dito ko na lang pinapapunta yung rider. Kasi, yan, natayo lang siya dyan, tapos dito ko na kinukuha yung mga orders ko. Di ba parang, parang tindahan? Ayun yun, ito na yung parking. And we have a garden. This is our covered lanai. That needs some cleaning. Actually, bigla ang house tour lang to. Naisip ko lang na, ayan, pakita ko sa inyo yung house namin. So, ito, leads to the garage. Ayan o, merong gate dito. So, ito na lang yung nilagyan namin ng gate. Pero yung mga sasakyan namin, parang convenient para sa amin na aalis kami, darating, hindi na namin masyadong abalahin yung aming helper, kaya okay lang kahit walang gate. Dito na lang kami naglagay ng gate. Tapos ito parang gym area ng husband ko. Hindi pa lang yung masyadong na-utilize. Dito rin yung mga bikes. Tapos ito, dito sila, minsan yung mga kapatid ko, pag pupunta sila, dito sila nag-stay, nag-chillax. Ito na yung garden namin. Mga grupo-grupo yung mga halaman. Yan yung mga halaman na to, inaalagaan talaga to ng aking husband. Kasi siya yung, sa aming dalawa, siya yung plantito. Parang ganon. Kahit busy siya, may time pa siya maghalaman-halaman. Mga grupo-grupo yung mga plants namin. Ito, may grupo doon, grupo dito, tsaka ito pa. Tapos ito, gusto ko nga itong lagyan sana ng higaan. Hindi pa lang, hindi na kasi napupuntahan, nadumihan na siya, hindi pa nalinis. Pero maganda siya, di ba? Cute siya. Under dito yung aming cistern tank. Parang sa mga wedding, yung may mga nahuhulog na ganito. Tapos, syempre, meron din kaming backyard. May gate din, papunta dun sa aming backyard. So, eto na yan. Makita nyo na yung garden, katabi ng lanai. Yung aming house. Ito, covered siya para pag umuulan, at least, hindi naman mababasa yung mga dito sa lugar na to. Punta tayo sa kitchen. Meron akong trivia. Itong maganda naming console table, ano lang to, ginawa to ng aking husband. O, diba, napaka-artistic niya talaga. Marunong siya mag-paint, marunong siyang gumawa ng bahay, marunong din siyang gumawa ng cabinet. Even this mirror na to, kasi kaya nga parang matchy-matchy sila. Ginawa rin to ng aking husband. Kasi yun ang talent niya. Magaling siya sa mga ganitong bagay. Siya na nag-design syempre ng house. Nag-build. Diba? Very good. Tapos, ako kasi gusto ko enclosed kitchen. Diba? Minsan sa mga house tour natin, tinatanong ko kayo, okay ba sa inyo yung open kitchen or enclosed kitchen? Ako, personally, mas type ko yung enclosed kitchen. Kagaya itong kitchen namin. And this is our kind of big kitchen. So, yung mga kids ko, minsan dito sila kasi may aircon dito. Although may aircon din naman sa dining area. Dito kasi may aircon, tas mas smaller siya than the dining area. Kaya contained talaga yung lamig, mas malamig siya. So, dito sila kumakain. Ayun, yung kids ko. Actually, not so young kids. Tapos, minsan dito rin yung aking mga assistant. Dito sila nagla-lunch. Ayan, dito naman may view tayo ng garden. So, di ba meron kang mini table dito, parang ito na yung parang breakfast nook namin. Pero ako mas type ko kumain sa dining area. Tapos, ayan, ang mahilig magluto sa amin yung husband ko, tsaka yung
aking son. Kaya, yan, sila yung lagi nandito sa kitchen. Malaki yung kitchen. Actually, gusto nila ito yung color na blue. Tapos, ang maganda dito sa aming, ang tawag dito, yung aming sink area, hindi pa lang nagagawa. Pero, kung napapansin nyo dun sa outside, parang may mga grills doon. Kasi intention namin, lagyan siya ng mga vertical plants. Actually, even here, pwede talaga maglagay ng mga plants. Kaya may naka-protrude siya ng konti. O, diba? Pero ito lang muna nilagay namin plants ngayon. Tapos yan, although maliwanag dito during daytime, kasi nga, buong to, glass. Pero meron na rin kaming lights dyan. So, ito ang aming kitchen na medyo kompleto naman ng mga bagay-bagay. Tapos, alam mo, meron kaming magandang, yung sink namin, kabibili lang ng aking husband. Nakyutan ako dito eh. O, diba? Oh, nice. May kulay. Pag inok mo na, syempre wala na. Pero, cute, diba? Ano yan syempre hindi siya battery operated ba to? Pero wala siyang kinukonsume na na kuryente. Cute lang. Cute lang talaga siya. At saka may pa-gold. Tapos, dito yung rep namin, meron kami syempre yung aming water dispenser. Tapos, itong door naman to leads to the, meron akong pusa dito. Baka lumabas. This is a big space. Andun yung aming helper's room. Meron siyang bathroom doon. Kaya lang, for her privacy, takot yata sa camera. So, hindi na natin siya pupuntahan doon. Pero, meron siyang own kitchen. May maganda siyang bathroom. Tapos, yung sa laki parang mas malaki pa dito yung size ng aming helper's room. Kaya kasya, or siguro mga ganitong kalaki. I think kasya doon kahit mga 6 or 4 na helper. Pero yung syempre, isa lang naman ang helper namin. Tapos, maganda ito nilalagyan talaga ng mga glass. Para at least, di ba, pag may tao, hindi naman magkakabungguan. And this is our dining area. Tapos ito, yung fish na to, regalo pa nung son ko nung birthday nung husband ko. Ayan ang cute ng aquarium niya, maliit lang. Napapansin niyo, mahilig kami sa mga books. Actually, mahilig ako magbasa. Mahilig husband ko magbasa. Pero mas mahilig siya magbasa kaysa sa akin. So, yung mga books niya yan, dinisplay niya. Yung iba naman, nabasa ko na, yung iba naman hindi pa. Pero ganun, kaganda yung books, talagang kailangan nakikita para mababasa mo. So, this is our ground floor. I'll show you naman yung aming second floor. Pero sa mga nakakapanood, subscribe din kayo ha. Tapos ito yung staircase namin, medyo malaki siya, kasya yung, minsan sabay nagbababa yung dalawang anak ko, kasya sila, ganun din ako, or kaming dalawa ng husband ko pag umaakyat kami. So, mas maganda yung mga ganun, yung parang hindi cramped na yung ating staircase. Medyo may pagka-Mediterranean kasi dito sa subdivision namin, ang theme ng mga houses is Mediterranean-inspired. Pero syempre gusto namin medyo modern na rin. So, this is a modern Mediterranean house. Tapos sa gabi, ito lang inoon naming lights. Off na lahat ng lights. Ito, naka-on pa. So, akit na tayo. Come with me. Tapos meron kami itong malaking window na may blinds lang ngayon. Pero pag afternoon, yan, pag binuksan mo to, sobra kaya nga medyo late na ako nag-house tour. Kasi nga, ang init kanina, talagang tutok na tutok yung araw dito. So, maganda yan, maliwanag. Less kami sa mga kuryente. And this is our second floor. 3-story house to. So, ayan yung third floor, di ba? So, it's very big for just a family of 4. Tapos dito meron kaming 4 bedrooms. Ito naman yung aming family room na talaga namang naka-enclose. And this is our family room. Buksan natin ng konti ang blinds. So makikita nyo pag dito ba kita, meron kami dong balcony. Actually, itong buong, I think, itong buong space na to ng family area or family room hanggang dun sa labas, ito yung parking. Eh, di ba meron tayong 4-car garage or 6-car garage. Ito na rin yung ginagamit namin as entertainment room pag nagkakantahan ng mga kids ng kanilang mga favorite songs. Yan, dito sila nagstay. Ako minsan nandito rin, nanonood kami ng TV, nanonood kami ng YouTube or Netflix. So, ito yung aming TV area. Yan, dito meron na rin dito this is speaker para nga pag nagkakantahan. So, di ba, this is a big space na maganda kasi nga pag itong aming family area, nag-open naman siya dito sa malaking balcony. So, titingnan natin yung balcony. Let's go!
Dati itong balcony, gusto ko pang may access dun sa lanay before. Pero nagbago isip ko kasi nga parang naisip ko parang hindi masyadong secure, di ba? So, wala na dyan. Talaga ang access na lang nito is yung through the family area. And this is our balcony na maganda naman yung space niya, maluwag naman. So, pag may mga relatives ako na nagpupunta rito, yung mga pamangking ko, dito sila nagtatakbuhan. Kasi nga parang type nila dito maaliwalas or presko. Tapos maganda rin ang view kasi view natin yung greens ng subdivision. Diba? Nice yung aming community. So iba pa tong part na to na elevated ha. Pwede na nga itong gawin events place sa laki, no? Yung mga simple gathering or mga party. Maganda tong aming lanay na hindi naman namin lagi napupuntahan. Liban lang pag nandito yung mga pamangking ko. Ito pa yung extra space, another balcony to. Sinasabi ko sa inyo, ayan yung sa tapat ng bahay namin, may dalawang bahay. Kasi nga nagkataon, very wide yung nabili naming lot. Kaya yung tapat namin, it's 2 houses na. Although, syempre, we need some, alam mo naman ang bahay from time to time, nire-renovate, pinapaganda, inaayusan. Kasi nga, may wear and tear yung mga houses, diba? So, meron kaming 3rd floor doon. Alam nyo ba yung 3rd floor na yun, pag nandun ka, makita, may view ka ng, yung favorite ko, yung Palace in the Sky. Ayan, nakikita namin doon yung Palace in the Sky, yung pinakatuktok nun, di ba? Pas meron pa doon parang tore. So, this is our balcony. Type nyo rin ba yung mga balcony? Actually, ako nga, dahil medyo busy, hindi ko siya masyado napupuntahan. Pero, yun nga, iba rin pag may balcony ka kasi mga pamangkin mo, mga kids, pwede silang lumabas. At saka maganda yung layout nito kasi kita mo naman from the family area opens to the balcony. So, parang itong buong space na to, kung meron kang mga birthdays or mga simple gatherings, pwede na siyang i-open, di ba? Nandito sila, tapos nandun yung mga ibang tao. Tapos enclosed siya, kaya pag may AC, di mas okay. So, meron ditong hall. Dito merong 4 bedrooms. So, 1, 2, 3, 4. This is the 4th bedroom. Ito, guest room lang siya. Tapos, itong walls na to, kung iba, or kung ako, pwede siyang lagyan ng mga, parang siyang gallery, mga pictures, ganyan. So, ito na yung guest room. Lahat naman dito ng bathroom. Ng bedroom, may own bathroom. Ito yung aming guest room. Pag nandito yung mom-in-law ko, dito siya nagstay. Minsan naman yung friend, pag may pumunta akong kaibigan na kailangan mag-overnight, dito sila. Or yung aking mga anak ko, pag nagpupunta yung mga friends nila, dito sila nag-sleep over. Kasi malaki rin naman, tapos may cabinet din naman dito. Tapos may own bathroom din sila. So, okay sa kanila dito yung aming guest room. I hope, aywan ko kung nandito yung mga kids ko. Knock, knock! Knock? Dito na yung sa son ko, ito yung sa daughter ko. Nak, I'll just show you lang yung ano mo. Siyempre, kailangan natin humingi ng permission, di ba? Kasi ano na sila, teenager na. So, titignan ko kapayag sila ipakita yung room nila. Hi, Nak. Can I show your room? Turn on the lights. Hi, Nak. Can I turn on the lights? Ang cute-cute ng room ng anak ko. And this is my beautiful, beautiful daughter. Hug! Mahihain ba ikaw? No. Ganda ng anak ko. Kiss. So, ito yung bedroom niya. Meron siyang bedroom, of course. Alam niyo na, mga teenager ngayon, mahilig sa mga ganun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. And this is my son's room. Yung son ko, ito maganda sa anak ko na to. May pagka, siya, artistic or interior design, inspired, ganyan. Mahilig siya magluto, mahilig siya mag-interior design. Meron siyang bathroom. At eto siya, hug. And this is his bedroom. Oh, ganda. Kapapabili niya lang sa akin ito ng ano bang tawag sa ganito? Anong tawag dito, Nak? Comforter. Oh, ayan. Oh, dito siya. Pareho silang
queen size kasi gusto nila malaki yung kama nila. So, this is my son's bedroom. Yung kanyang study area. Dito naman yon. Tapos, meron siyang bintana, kaya kitang-kita niya ang greens dito ng subdivision namin. Tapos, yung mga friends niya, minsan dito rin nagstay. Kasi nga, pareho sila nung daughter ko. Meron silang parang small living room sa kanilang bedroom. O, ayan. Tapos, ang dami niya ng mga toys. Mahilig talaga sila. Mga bata pa naman. Mahilig sila sa mga toys. Pareho sila nung aking daughter. Pero yung sa daughter ko, sabi niya na nabawasan na raw yun. Meron siyang bookshelves. Ito, mga shelves niya lang. Ayan, this is my son's room na siya talaga yung nag-interior design. Siya pumili ng mga design ng mga ganito. Yun. So, kita nyo na yung mga bedrooms ng children ko. Nak, okay na. Thank you, Nak. At nakasalubong ko ang son ko, kaya may libre akong hug. And pupunta tayo sa aming master bedroom. Itong master bed, parang natawa ako. Kasi itong master bedroom namin, di namin siya talaga i-design hanggang ngayon. Pero makita ko na rin. O, diba? Parang ballroom yung master bedroom namin. Supposed to be, meron kami ditong living area namin to. O, diba? Ang laki. Pwedeng magsayaw. Tapos may upuan. Tapos ito yung bed namin. King size naman din to. Pero walang design. Walang decors. Wala lahat. Ganon siya ka-minimalist. Or, hindi, actually, nawalan talaga kami ng time para ayusan siya. Ayun, so ganyan lang niya. Kasi simple lang yung aming master bedroom. But I'll show you something pa here sa aming, at pakita ko lang yung aming bathroom. Ayan, meron kaming bathtub na hindi namin masyado nagagamit. Ayan, malin lang, bathtub lang na pwedeng, syempre sa aming dalawa ng husband. Kasya kami dyan, ng aking husband na nagbi-video sa akin ngayon. Tapos, yung husband ko, ito yung walk-in closet niya. Buong to. Ito lang. Hindi kasi siya mahilig mag-walk-in closet eh. Ako lang mahilig. So, dito yung walk-in closet ko. Dito na sa side na to kasi, pero silip lang Ayan, dito. Kunyari, pag umaga, pag may oras ako, kunyari nagaganyan ako. Kunyari lang, hindi lagi. So, this is my walk-in closet na fully air-conditioned. May dresser is here. Ayun, so, napunta sa akin lahat ng space. Kasi yung husband ko, ayaw niya namang mag-walk-in closet. Yan ang closet niya. So, mababait yung mga husband, no? Mapayag sila na maliit lang yung kanilang walk-in closet. Ito lang. Okay na daw sa kanya yan. So, you have seen our master bedroom na minimalist, na sobrahan sa pagiging minimalist. Talagang basic lang kung ano lang yung bedroom. At ang lapit namin dito sa family room. So, kung manonood kami ng TV, pwede kami dito manood. Tapos, ito yung third floor namin na pag malaki yung house, parang hindi masyado napupuntahan yung mga spaces. Kagaya nito, bihira akong umakyat dito. Pero umaakyat dito yung husband ko kasi dito yung office niya. So, nakakapagod din talaga umakyat ng hagdan. Pag kulang ka sa exercise. So, this is our third floor. Parang ano na lang namin to, extra space para wala lang sa mga gamit namin. Tapos ito, may malaki kaming bilog dito. Kita ko yung, alam mo, ang ganda ng subdivision. Kasi ang daming mga, parang forest. Actually, ano yan, foresta. Foresta siya. Kaya siya tinawag na foresta kasi para pa siyang forest eh. O, pagpasensyahan niyo na lang yung third floor kasi dahil sa sobrang dami naming gamit. Alam niyo ba, lagi kami nagpa-fly. Kaya ang dami naming maleta. Char, hindi kami lagi nagpa-fly. Pero nagkataon, nagkaroon kami ng maraming maleta kasi nung nagpunta kami ng US, kailangan namin ng maraming maleta. Tapos itong house namin, meron ding mga storage. So, malaki pa yan, malaki pa yung loob niyan. Kaya lang makalat eh, kaya hindi ko na ipapakita yung loob. So, yan, malaking space itong third floor namin para sa mga maleta, sa mga libro. Ito naman yung mga books. Tapos yung papansin nyo, doon sa aming master bedroom, meron doon parang mga something na mga musical instrument. Yan sa husband ko yan. Mahilig din kasi siyang mag-play ng mga musical instrument. Ito, ano ba to? Trumpet ba ito? Saxophone. O, di ba? Marunong siya mag-saxophone, marunong siya mag-piano, marunong siya mag-flute, marunong siya mag-gitara. Pero tinago ko na yun doon sa office ko sa baba yung mga ibang musical instrument. Ito yung simple office niya dito sa third floor.
Tapos pag may oras yan, nagpapiano sila dito kasama nung mga anak ko. Actually, yung silang tatlo nagpapiano. Ako lang hindi marunong. Pangarap ko nga matutong magpiano eh. So, yan. Ang napangasawa ko ay mahilig sa musical instrument. Tapos naisip namin before, gagawin namin itong family area. Kaya nagkaroon dito ng abang for the mga TV, ganyan. Eh, hindi pala kami, nakakapagod pa lang umakit sa third floor. So, hindi na lang, doon na lang kami sa family room. Tapos ito, supposed to be, parang theater room nga tong area na to. Kaya lang, hindi na nga namin nagawa. Tapos ang dami ko na ring boxes. Bumili na ako ng mga boxes dito para maayos namin, ma-organize namin yung mga things na nandoon. Pero ito, ang ganda nito kasi pwede kang tumambay dito. Dito nga sa sinasabi ko itong kanina, pag nandito ka, bawa yan, pwede ka dito mag-work. Merong view doon ng palace in the sky. So, ganun, ang ganda dito kasi meron kang view. Tapos, daming pine trees. Tapos ito, ano to parang tingin ko sobra pa to sa king size. Itong ikatlong level na to. So, kung matutulog kami rito, pwede rin naman. Tapos dito naman sa baba, kahit isa pang pwedeng matulog, pwede rin dito. Kaya hindi naman natutulog dito yung mga relatives ko. Doon lang sila sa sa guest room. So, that's our house tour. Pero baba tayo doon tayo magbabay sa living room. So, mga friends, nakita niyo na yung house namin. Doon sa mga kaibigan ko na hindi pa nakapunta dito. Kasi bago lang naman to, parang 1-year-old house. Talagang pinagbigyan ako ng aking husband na makatira sa big house. So, yun. At syempre, advance Merry Christmas sa ating mga friends dyan. Sa mga nanood, thank you for watching. Bye mga friends!